Si Iruma ay isang masipag at masunuring anak na inalila ng kanyang mga magulang at pinwersang ibuwis ang kanyang buhay simula nang siya ay maliit pa. Hindi nila siya pinahintulutang pumasok sa paaralan o kahit makipagkaibigan, sa halip ay ginawa nila siyang sakripisyo upang gumaan ang kanilang buhay at dahil tamad ang mga walang kwenta niyang magulang ay pinilit nila si Iruma na maging kriminal para may pantustos sila sa pang-araw-araw. Sa huli ay nakahanap ng pangkabuhayan si Iruma sa pamamagitan ng ilegal na pagpuslit ng mga isda sa karagatan, ngunit habang nasa gitna sila ng mapanganib na bagyo ay nagsibagsakan ang mga dambuhalang isda at bago pa man siya madurog ng isa sa mga ito ay biglang huminto ang oras. Napunta si Iruma sa ibang dimensyon at kaharap niya ang isang nakakatakot na Demon King. Ibinenta pala siya ng kanyang mga magulang sa isang demonyong hayok sa dugo na si Sullivan, at habang nilalakbay nila ang Demon World ay napagtanto ni Iruma na dito na matatapos ang kanyang buhay. Subalit ipinwesto siya ng Demon King sa isang trono at lumuhad ito sa kanyang harapan habang nakikiusap kay Iruma na maging apo siya nito. Sa buong buhay ng demonyo ay palagi itong nag-iisa kaya nangako siya kay Iruma na ibibigay niya ang lahat na nanaisin nito. Matapos mamuhay na puno ng paghihirap at pagdurusa, ito ang unang pagkakataon na may nagmalasakit sa kanya kaya agad tinanggap ni Iruma ang alok at agad na transform ni Sullivan ang trono bilang isang marangyang silid at pati na rin ang suot na damit ng kanyang bagong apo. Ipinaalam ni Sullivan sa bata na papasok siya sa Demon School, ngunit dahil amoy dugo ng tao si Iruma ay binuhusan niya ito ng likido para matakpan ito. Masaya si Sullivan na tinanggap ni Iruma ang alok niya dahil kung hindi ay malamang kinain niya na ito. Sa paaralan, nagsiliparan ang mga demonyo sa himpapawid upang makilahok sa isang seremonya at binati ni Sullivan ang lahat bilang prinsipal ng paaralan. Napagtanto ni Iruma na hindi magiging madali ang buhay niya sa paaralang ito lalo na nung nagsimulang ipakita ni Sullivan ang kanyang nakakahiyang mga litrato sa marami, at imbes na si Alice ang magbigay ng talumpati ay pinilit ni Sullivan si Iruma na humalili sa kanya. Habang nahihirapan siyang magsalita ay nagtataka ang lahat ng mga estudyante kung bakit ang isang mahinang katulad niya ay kumakatawan sa kanilang paaralan, ngunit isang papel ang nabuo mula sa hangin at telepatikong sinabi ni Sullivan kay Iruma na basahin ang mga salita sa ibaba sa harap ng marami. Habang binibigkas ni Iruma ang mga salita ay nagulat ang bawat isa sa mga estudyante at guro kung saan nakaramdam sila ng takot. Sa bawat salita ay nagsimulang yumanig ang mga pader sa silid at nang bigkasin niya ang panghuling salita ay isang kulay berdeng liwanag ang bumalot sa katawan ni Iruma. Napasigaw sa gulat ang mga estudyante habang pinayuhan naman siya ng isang guro na hindi niya dapat binibigkas ang ipinagbabawal na spell dahil isang maling bigkas lang niya ay maaaring sumabog ang kanyang katawan. Ganun pa man ay walang kaalam-alam si Iruma kung ano ang nangyayari at binati siya ng guro dahil siya lang ang nag-iisang engot na ibinuwis ang buhay para sa isang walang kwentang spell na ang tanging bisa lang ay pigilan siyang matumba. Habang naglalakad siya pababa ng entablado ay inirapan siya ni Alice na galit sa kanya at itineleport siya papuntang arena. Dudurugin niya umano si Iruma para patunayan na siya ang karapat-dapat na kumatawan sa lahat ng estudyante. Habang nakatingin ang lahat sa kanila ay naglunsad ng pag-atake si Alice para kay Iruma at nagpakawala pa ito ng mga sunod-sunod na pag-atake na nagsanhi ng pagsabog sa loob ng gusali. Bagaman lamang ang kapangyarihan ni Alice sa lahat ng estudyante ay walang ni isang atake ang tumama kay Iruma na kanyang ikinalito. Nang maubusan na siya ng lakas ay nagtataka si Alice kung bakit hindi niya magawang matamaan si Iruma. Ngunit nagagawa lang pala ng ating bida na mailagan ang mga ito dahil sa kanyang matinding pinagdaanan sa poder ng kanyang mga magulang na pinilit siyang gawin ang mga mapanganib na bagay. Pagkakataon niya na sana ito para humingi ng paumanhin ngunit akala ng mga estudyante na si Iruma ang pinakamalakas na demonyo sa kanilang paaralan at inisip na si Alice ay isang duwag na mahina. Matapos marinig ang mga sigaw nila ay nagpasya si Alice na patumbahin si Iruma, ngunit matapos niya itong salakayin ay nailagan ng ating bida ang kanyang atake at ginamit nito ang kanyang lakas para itulak si Alice patungo sa isang babaeng nanonood sa kanila. Sa huling sandali bago matamaan ang babae ay pinigilan ni Iruma si Alice kung saan gumana ang spell na ginamit niya kanina sa entablado at dahil sa lakas ng impact nito ay aksidenteng nauntog ni Iruma si Alice sa lupa. Matapos ang insidente ay napagtanto ni Iruma na lagot siya kay Alice kapag nagkita silang muli, kaya nang pumasok ito sa silid at nilapitan siya ay sobra siyang natakot, ngunit sa isang nakakagulat na tagpo ay bigla itong lumuhod sa kanyang harapan habang sinasabing tanggap niya ang kanyang pagkatalo kaya pagsisilbihan niya si Iruma bilang mas nakakataas sa kanya.
Sa sumunod na araw, pagkarating ni Iruma sa paaralan ay lumapit si Alice at lumuhod ito sa kanyang harapan saka nag-alok ito na ipasyal si Iruma sa buong paligid. Habang naglalakad sila sa paligid ng paaralan ay ipinaalam ni Alice kay Iruma na iisang grupo lang ang kinabibilangan nila kung saan pupuntahan nila ito dahil magsasanay sila sa pagsama ng mga mababangis na hayop. Nang makapasok sila sa loob ng pasilyo ay sinabi ni Alice na nakasalalay sa kanilang tagumpay sa magaganap na ritual ng summoning kung aling antas sila mapapabilang. Subalit sinabi niya rin na isang strikto at malupit na tagapagturo ang mga ngasiwa sa kanila na ginagawang libangan ang pagbagsak sa lahat ng kanyang estudyante. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanilang harapan ang masungit na tagapagturo. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Nibrios at sinabing siya ang mamamahala sa kanila sa pagsusulit. Dagdag pa nito ay tungkulin niyang ipamukha sa kanila kung gaano sila kawalang silbi at itataboy niya sila sa paaralang ito na parang basura habang nakatitig ito ng diretso sa mga mata ni Iruma. Nagbanta itong wawasakin niya si Iruma dahil sa pagiging pangit nito at sinabing sisipain niya ito palabas ng paaralan kapag nakahanap siya ng pagkakataon. Matapos ang ginawang pananakot ay ipinaliwanag ng guro ang proseso sa pagsama ng isang halimaw kung saan naglabas ito ng isang mahiwagang salamin by Bini. Sinabi niya sa lahat na ang una nilang dapat gawin ay gumuhit ng bilog sa matibay na papel gamit ang dugo at itapat ito sa isang mahiwagang kandila hanggang sa lumitaw mula sa usok ang isang summoned beast. Nagtanong ang isang babaeng kamukha ni Shenron kung sasalakayin ba sila ng sinuman nilang mga halimaw, at bilang tugon ay sinira ng guro ang salamin bilang bahagi ng kanyang kakaibang pagtuturo at sinabing mapupuksa ang kanilang mga halimaw kapag nabigo ang mga ito na pagsilbihan sila. Pagkatapos ay tinapat ng unang estudyante ang kanyang papel sa apoy ng kandila at nagawang makasama ng isang cute na halimaw na kahawig ni Light Fury. Sa loob ng ilang sandali, habang ang karamihan sa mga estudyante ay nagtagumpay sa pagpapalitaw ng sarili nilang cute na halimaw, at ng pagkakataon na ni Alice ay sinunog niya ang kanyang papel at habang umaangat ang usok ay lumitaw ang isang dragon na ikinagulat ng lahat. At nang si Iruma na ang susunod ay nagsimula siyang magtaka kung paano siya makakasama ng halimaw gayong wala siyang kapangyarihan katulad ng mga demonyo. Ngunit sa kabila nito ay tinuloy niya pa rin ang pagsunog sa kanyang papel, napagtanto niyang pagkakataon niya ito upang mapatalsik sa paaralan at iniisip na pag nangyari iyon ay ibabalik siya sa mundo ng mga tao. Habang sinusunog niya ang kanyang papel ay isang nakakabulag na liwanag ang tumama sa kanya, sumiklab ang isang maitim na apoy at lumitaw ang tagapagturo sa kanyang harapan bilang kanyang summoned beast. Nang mapagtanto nila ang sitwasyon ay nagsimulang matakot ang dalawa kaya inutos ng guro na ihinto ni Iruma ang spell kung saan sinubukan ng binata na hilahin ng guro palabas, subalit nang bigo siyang mahatak ito ay tinulak niya na lang ito patungo sa kabilang portal. Sa sandaling ito ay nasaksihan ng lahat ang biglang pag-transform ng guro sa pagiging pangit na alagang hayop, at dahil dito ay inakala ng mga demonyo na isang mataas na uri ng nilalang si Iruma dahilan para mas lalong humanga si Alice sa ating bida sa puntong gusto na itong magpaalipin sa kanya. Lalong nagalit ang guro at inutusan si Iruma na sirain ang seal sa pagitan nilang dalawa ngunit isang malakas na kidlat ang tumama sa guro dahil sa pagsuway niya sa kanyang master. Sa araw ding yon ay sinubukan ng guro na makiusap kay Sullivan na tanggalin ang spiritual contract pero sinabi nito na isang taon pa bago makonsila ang kontrata. Sa sumunod na araw, naging sikat si Iruma sa buong paaralan at iniisip ng mga lalaki na siya ang bagong Daniel Padilla. Habang papunta ang dalawa sa klase ay isang berdeng bola ang sumulpot patungo sa mga kahon at isang babae ang lumitaw sa harap nila. Bigla itong tumalon sa harap ni Iruma na parang isang timang at nagsimulang ipakilala ang sarili bilang si Clara habang sinasambit ang mga salita na walang kabuluhan na hindi dapat binibigkas ng isang nilalang. Ganun pa man, nang sinimulan ni Clara na ayusin ang mga kahon ay nagandahan si Iruma sa babae ngunit sinabi ni Alice sa kanya na ang babaeng ito ang itinuturing na weirdo sa kanilang paaralan at iniiwasan ito ng marami. Dumating ang isang senior kung saan binitbit at tinalian niya ang tatlo saka pinalabas dahil maingay ang mga ito. Habang nakatambay sa bakuran ay hiniling ni Clara sa dalawa na makipaglaro sa kanya dahil masyado siyang talunan para magkaroon ng mga kaibigan kaya nagmungkahi si Alice kay Iruma na umalis na sila kaagad at iwanan ang babae. Ngunit nang magsimulang makiusap si Clara ay diretsyong bumaon sa puso ni Iruma ang mga salita ng babae kaya pumayag itong makipaglaro sa kanya, umaasa na madagdagan ng higit pang mga talunan ang kanyang munting pangkat. Pinasali niya rin si Alice ngunit sinabi ng lalaki na mas pipiliin pa niyang tumalon sa bangin kesa makasama ang babae pero nang himukin siya ni Iruma ay napilitan itong pumayag.
Matapos ang ilang oras na pagtakbo sa parke na parang mga batang hamog ay lubhang napagod sina Alice at Iruma kaya pinindot ni Clara ang kanyang maliit na bulsa at nag-summon ng merienda para kay Iruma dahil kaya pala nitong magpalabas ng kahit ano, basta nakita niya na ito. Maya-maya pa ay tinawag si Clara ng 3 seniors at hiningi mula sa kanya ang kanilang mga inumin gaya ng nakagawian. Nang makaalis ang 3 ay nagtanong si Iruma kung mga kaibigan ba niya ang mga iyon at sinabi ng babae na madalas silang nakikipaglaro sa kanya, pero ang hindi alam ng babae ay ginagamit lang pala siya bilang vending machine ng mga ito. Inamin ng babae kay Iruma na tanging siya lang talaga ang taong nakipaglaro sa kanya at umaasa siyang makipaglaro ulit ito sa kanya. Kinaumagahan, isang pangit na ibong alarm clock ang gumising kay Iruma kaya nagmadali siyang pumunta sa paaralan dahil sabik na siyang makasama ang kanyang mga bagong kaibigan kung saan ay naglaro silang muli, at nang tapos na silang maglaro ay muling naglabas ng maiinom si Clara para sa dalawa ngunit naisip ni Iruma na parang sumusobra na ang ginagawa ng babae. Habang nagliliwaliw si Clara sa loob ng paaralan ay aksidente niyang narinig ang 3 seniors na pinag-uusapan siya at tinatawag siyang pangit na utu-uto. Sinasama lang daw nila siyang dahil sa abilidad niya bilang vending machine kung saan labis na ikinalungkot ng babae ang kanyang narinig. Nang makita niya si Iruma sa bakuran ay nagpasya siyang bigyan ito ng maraming pasalubong at umaasa na sana ay mananatili silang magkasama habang buhay. Ganun pa man, nang sabihin ni Iruma na hindi niya kailangan ng mga regalo nito ay nagsimulang umiyak ang babae at sinabing walang nakikipaglaro sa kanya maliban kung may ibibigay siya sa kanila. Sinabi sa kanya ni Iruma na mananatili pa rin silang magkaibigan at hindi niya na kailangan magbigay ng mga pasalubong. Naantig ang babae sa mga matatamis nitong salita kung saan nagpagulong-gulong ito sa sobrang tuwa na parang siraulong bata. Bigla namang dumating ang 3 seniors at nanghingi kay Clara ng ilang maiinom kaya nag-summon siya ng isang buong vending machine at idinakdak ito sa mukha ng isa sa kanila na parang halaman na itinanim sa lupa. Kinaumagahan, natuklasan ni Iruma na naghihintay pala sa kanya sina Alice at Clara sa labas ng kanilang bahay kung saan masaya si Sullivan dahil nakahanap ito ng mga bagong kaibigan, ngunit nag-aalangan si Iruma na tawagin silang mga kaibigan dahil hindi siya sigurado kung pwedeng makipagkaibigan ang isang tao sa mga demonyo nang hindi kinakain. Sa paaralan, habang nasa loob sila ng karinderya upang mananghalian ay isang gabundok na pagkain ang inihain kay Iruma na in-order ng katunggali nilang mga estudyante, at bago pa makapagreklamo si Alice ay naubos ni Iruma ang pagkain na parang si Luffy sa sobrang takaw. Habang nagtataka ang lahat kung saan napunta ang mga pagkain ay muling nilantakan ni Iruma ang mga putahing hinahain sa kanya at nagpatuloy ito hanggang sa maubos nito ang pagkain sa karinderya. Pumasok naman si Nebrios sa loob at nilapitan si Iruma kung saan napipikon ito sa kanyang pagmumukha kaya nagbanta siyang pupuksain niya ito sa oras na matapos ang kontrata ng summoning sa pagitan nilang dalawa. Ngunit nang aalis na sana ito ay pinigilan siya ni Clara at sinasabing nais niyang makita ang guro sa tunay nitong anyo bilang summoning beast kaya sinabi niya kay Iruma na kumuha ng magic sticker at pumalakpak. Nang ginawa ito ni Iruma ay nag-transform ang guro sa pagiging pangit na alagang hayop na ikinagulat ng mga estudyante sa karinderya. Nang hapon ding iyon habang nasa bakuran sila ng paaralan ay binanggit ni Clara kay Iruma na lilipat sila ng klase sa susunod na araw at sana umano ay mananatili silang magkakasama. Nang marinig ang mga salitang yun ay nagtanong si Iruma kung maaari ba niya silang tawagin na kanyang mga kaibigan ngunit hindi nila alam kung ano yun. Nagtataka si Alice kung ano ang ibig nitong sabihin kaya ipinaliwanag ni Iruma na ang mga kaibigan ay ang mga tao na kasama sa lahat lalo na sa tambayan kung saan ay pumayag ang dalawa na maging kaibigan ni Iruma. Abangan ang karugtong ng recap, maraming salamat! Siguraduhing nakasubscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para updated sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood!